Ay, dito po ako nag-work sa, sa Muntinlupa. But, ang probinsya ko, Mindanao. Saan po kayo sa Mindanao, ma'am? Sa Bukidnon. Uy, Bukidnon, papuntang Cagayan de Oro po. Yeah. Galing Davao City, madaanan yung Bukidnon. Saan sa Bukidnon, ma'am? Oo, secret. Makapuntahan mo ako. Davao City po ako, ma'am. Mismo sa Davao City mismo po. Saan sa Davao City? Sa malapit sa airport po. Malapit sa airport lang. Sa kilometer 12. Hindi ko makabisado yung Davao po. Ilan taon na po kayo, ma'am? Ay, matanda na po ako. Pwede mo na akong tawagin. Ba't nawala yung boses mo, boss? Nawala yung boses mo. Matanda na po ako, ma'am. Pwede mo boses mo nawala. Saglit lang ho, no? Bitawan lang po yung mic muna, sir. Ma'am, baka may tumawag po sa inyo. Ako po, ma'am, naririnig po ninyo, ma'am. Ba't wala siyang wala na, hindi na tayo naririnig. Cancel mo muna yung tawag, sir. Tatawagan natin ulit si ma'am. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Sige. Cancel mo, ma'am. Tumawag sa kanya kaya naputol I-off mo yun po, ma'am. I-off. Alam ko naka-monitor kasi ito Hindi niya kasi naririnig. Ay, wala. Yan lang. Hindi ho natin sila matawagan hanggat hindi niya ika-cancel kasi. Stand by. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart. Okay, steady lang ho yung cellphone, ma'am. Huwag kong igalaw. Naririnig na po ba? Okay na po. Okay, sige, go ahead. Pasok ulit. Yes, ma'am. Ito, ma'am, may boses na naririnig nyo na po. Sweetheart. Opo. Meron po. Ano pa nga pala yung tanong mo kanina, ma'am? Saan sa Davao? Sa malapit lang po sa airport, ma'am. Malapit sa airport. Malapit sa airport. Sa barangay sa po. Matanda na po ako, ma'am. Matanda na po ako, ma'am. 5'4 na po ako. 54 na po ako. 5'4? Hindi pa masyado. Wala na. 6 years na lang. Mag-dual citizen na. Maging Pilipino at saka senior citizen na. 6 years na lang kulang. Ano bang hinahanap mo, boss? Jowa? Huwag mo naman akong tawagin boss. Pwede Pwede po Manong na lang itawag mo sa akin, Manong. Huwag ka man! Sabi ka. Huwag yung Manong. Hindi. Kaya nga sumali ako dito sa programa ni DJL kasi gusto ko maghanap ng kaibigan. Siyempre ganun yun proseso yan yung kaibigan. Kaibigan mo na, di ba? Knowing to each other mo na. Diba? Yun po, Kayo po, ma'am, ilang taon na po kayo, ma'am? 46. Ay, sus. Bata ka pa pala. Parang na-shock. Hindi kasi agwat natin 8 years. Oo, 8 years. If you don't mind, ma'am, ano po yung civil status mo? Single man. Single ma'am. Pero ilan po yung anak nyo? Isa lang po. Wow, buti naman. Opo, buti naman kung gano'n. Bakit? Ano po nangyari doon? Ano nangyari po doon sa... a teacher. Sir. Ano po nangyari doon sa... ma'am, biyudo talaga ako. Yung asawa ko, pass away last 2014 dahil sa... Nagkasakit siya ng breast cancer po, hindi naagapan.
Nagka-breast cancer siya. Oo. Baka nasumpuan sa kumot-kumot. Hindi naman ma'am, kasi ano lang nila talaga yun, lahi nila po, lahi nila. Mga kapatid. Pala. Lahi nila. Actually, yung asawa ko, hindi po Pilipina, isang Indonesian yun kasi for your information, half Indonesian po ako. Papa ko Indonesian, mama ko Pilipina. Doon ako half baboy irumbuang. Grabe siya. Oo, kasi yung papa ko talaga Indonesian. Doon ako po nag-aral sa Indonesia ng high school hanggang gumraduate ako ng senior high school. Tapos nagkaasawa, yung asawa ko dinala ko dito sa Pilipinas. Ganun ang istorya. Tapos namatay siya last 2000. Ilan yung anak mo, sir? Marami po, ma'am. 7 lahat. Kasi yung sa una kong asawa, bawal kasi magsinungaling dito. Yung una kong asawa, mayroon kaming anak na 5. Tapos nagkaroon din ako, pagkamatay ng asawa, nagkaroon ako ng relasyon sa mas bata sa akin ng 20 years. Kaso hindi tanggap ng mga anak ko. Hindi tinanggap kasi magkasing edad lang sila ng panganay kong anak. Yung babae na yun, pinaaral ko, kapitbahay namin dito, pinaaral ko, nagtapos. Ngayon, nag-abroad, yun, pinalitan ako. Sorry. Ang masakit lang, ma'am, kaya una, ginawa niya, niloko niya ako, pinagbigyan ko pa rin dahil, kasi umiibig ang tarantado kong puso eh. Siyempre, Ganyan talaga. Pinagbigyan ko ng pinatawan ko. Ang huli ngayon, ma'am, lesbian na yung karelasyon niya, kaya sumuko na ako. Hanap ka na lang ng iba. Kung meron dyan. Yun nga, I try to... Saglit lang ha, medyo magulo pag-uusap ninyo. Ma'am, wag ninyo masyadong itutok yung electric fan sa inyo, ma'am. Wag ninyo itutok yung electric fan sa inyo, ma'am, para di po maingay. Tapos, ano po, yung volume ng cellphone nyo po, ma'am, wag po masyadong isagad yung volume para hindi po mababalik ang busis ni sir. Ulan kasi, sir, DJ, maulan. Sige. Lakas ang ulan kasi. Go ahead. Yun po, ma'am. So, diyan na po kayo saan po kayo, ma'am? Sa Batangas? Ano yun? Muntinlupa. Muntinlupa pala, Dati rin ako nakapagtrabaho sa Manila, pero ako sa Batangas. Nagtatrabaho ako doon sa Batangas sa mga politiko. Nagtatrabaho ako diyan sa isang politiko diyan sa Batangas, naging escort bodyguard ako, pero naghinto ako. Matagal ako sa ayaw ko na lang i-mention yung pangalan ng boss ko diyan kasi mahirap na. Diyan ako nagtrabaho. Sir, ano ba ang hinahanap mo? Girlfriend or friend? Depende na lang yun, ma'am, kasi siyempre magsimula yun sa girlfriend, sa friend. Kasi proseso kasi yan, ma'am, proseso yan Depende na yan sa pag-uusapan natin. Depende na yan kung magkaintindihan. Ganun man lang talaga yun. Ang programa ni DDJ po, stepping stone ito na magkaroon tayo ng kaibigan o kakaibiganin. Ganun yun. Okay. Proseso kasi yan, ma'am, Hindi yan. Ano ba ang type mo sa isang babae? Isang excuse lang ulit, ma'am. Ma'am, tanggalan ho ninyo ng volume yung cellphone ninyo. Yung kaya nyo lang ho marinig yung busis ni sir. Yung kaya nyo lang ho marinig yung busis ni sir. Bawasan nyo po yung volume, ma'am. Bawasan na sa Malakas ka. Ay, pasensya ka na. Boss, kasi malakas kasing ulan dito Hindi ko rin maririnig pag Wala ho kayong headset, ma'am? Kasi naka-electric fan ho kayo at natatangay. Okay na? Sige. Hello, mic test. Kasi hindi ko rin maririnig kasi sobrang lakas ng ulan. Nag-i-echo po kasi yung boses ni sir, masakit sa tainga, bumabalik po kapag malakas po yung volume sa inyo. So dapat mayroon po kayong headset, ma'am. Kasi umuulan po pala. Wala kayong headset. Tsaka hindi ho ninyo marinig si sir kasi may electric fan ho kayo, natatangay ho yung volume, yung boses ni sir. Ay, pwede na lang pag-uwi ko. Kasi nandito kasi ako sa kabilang bahay. Kapitbahay pala si ma'am. Kung okay lang.
Kung okay lang. Naka-live po kayo ngayon, ma'am. Naka-live po kayo. Dapat po prepared po kayo. Tuloy-tuloy yung pag-uusap ninyo. Kasi hindi naman po pwede extend po kami ng time. Sorry. Sorry. Sige, Oo. sige. Hiram na lang ako ang headset. Ayun, mayroon pala. Oo. Ate! Te! Ay, di, ito, te. Ate! Wait lang, ha? Orange. Oh. Lumalangit-ngit to kasi, sir. Parang tunog ng kama na ano. Yung lumalangit-ngit parang tunog ng kama. Ayan na, may headset na si ma'am. Okay na ho yan, di na babalik yung boses mo. Sorry, ha? Na ano tuloy yung live nyo. Nakakainis. Kasi magre-reklamo ho yung mga senior nating viewers mamaya, masakit sa tainga. Alam nyo naman pag senior na, maraming nararamdaman sa tainga. Electric fan kasi sa ulo niya, kaya pala hindi marinig si sir. Yung hangin ng electric fan yung maingay, hindi yung ulan. Hello. Baba niyo po kunti ma'am, huwag gagatin yung headset ma'am. Huwag po gagatin. Hello, narinig mo? Narinig mo ako? Narinig naman po. Okay po. Okay na? Ano nga ulit yung sinabi mo, ma'am? Nakalimutan ko tuloy. Ikaw na lang magtanong sa akin. Ano ba purpose mo, ma'am? Ba't sumali ka dito po sa programa ni Sir DJ? Gusto ko rin naghahanap rin ako ng friends. Ano ba nangyari sa husband niyo po? Naghiwalay o sumakabilang bahay o sumakabilang buhay? Hindi siya third party. Iba-iba. Dahil sa bisyo. Ganun po ba? So, hiniwalay nyo po? Oo. Ganun ba? Ilan taon na po kayong hiwalay, ma'am? 8 years. 8 years. Oh. Ako naman po, siyempre, sumali nga ako dito kasi purpose ko magkaroon ng kaibigan o maging, kasi matanda na ako, ma'am, hindi ka kasali doon kasi bata ka pa naman. Ang akin lang naman, gusto ko makasama ko kasi ang plano ko sa buhay talaga, gusto ko nang tumira doon sa bukid namin, magtanim-tanim na lang, mag-alaga ng mga manok, baboy, gano'n na lang kasi gano'n naman talaga yun. Pag senior citizen na, pag aabot ng 60, may kunting matanggap sa pensyon. Yun lang ang ano ko. Kung tatanggapin ako na isa lang po akong hamak na mahirap lang po ako, wala po akong kayamanan sa buhay. Yun lang po. Ang trabaho ko kasi dati, ma'am, sa Indonesian Embassy dito sa Davao City. Kasi yung papa ko nga, sabi ko kanina, Indonesian yun. He is a Indonesian immigration officer before. And then, yung namatay yung papa ko, ako pumalit doon, nakapasok ako sa Indonesian Consulate. Doon naman ako napasok sa Defense Military Attaché. Nang natanggal kami sa Indonesian Consulate, napunta ako sa politiko. Doon ako na hanggang naging kahit saan na. Kaya umabot ako ng Manila. Dati pa ka Mayor Lim ng Manila na dumating kami doon. Nakatrabaho ako doon hanggang sa Bulacan. Yun. Ngayon, dito sa Davao, pagbalik ko dito, nakapasok na rin ako sa isa pong politiko rin dito, isang congressman. Pero for some reason na hindi ko pwede sabihin sa live kasi bawal. Nag-standby ako ngayon, wala akong trabaho. Ngayon, last year, namatay yung mama ko, nagkasakit, nag-bedridden. Ako nag-alaga sa mama ko kasi apat kami magkakapatid, puro lalaki, pangatlo ako. Yung panganay at pangalawa namin nasa Indonesia nakatira, doon sila nag-asawa. Kaya yung matay yung nanay ko, ako lang mag-isa dito.
hanggang pag-living sa mama ko, ang bahay naman ng mama ko, walang tumira. Ako na lang tumira dito, mag-isa. Umiwalay ako sa bahay ko. Yung bahay ko, andyan lang sa kabila, oh. Andyan lang sa kabila. Yung mga anak mo, nandun sa Andyan kabilang bahay. Oh, stable naman po sila. May mga trabaho Ibig na sabihin, maganda. mag-isa ka na lang dyan sa bahay ng mama maganda. mo. Oh, stable naman sila. Maganda naman mga trabaho nila. Yung bunso ko, 22 years old, nasa call center nagtrabaho. Yung isa ko anak nasa Indonesia po, nasa Indonesia doon nakapag-asawa, yung panganay ko. Yung pangalawa andito nagtrabaho sa government hospital. Yung isa kong anak, graduate ng criminology, gustong pupasok sa police woman, yung ano. Ngayon, for the meantime, hinihintay ko yung kapatid ko kasi may plano kaming mag-import magawa ng business na import ng tuna galing sa Indonesia papunta dito sa Pilipinas. Kami mag-distributor dito. Ako ang umaayos nilalakad ko ngayon ang mga permit sa sa negosyo na ipapasok namin doon. Ngayon, for the meantime, pumasok muna ako sa para magka-income naman ako. Kaibigan ko man yung barangay captain namin dito kasi tinutulungan ko rin dati sa pagkampanya. Pumasok ako sa barangay para magkaroon naman ako ng honoraryong konti pang suporta sa pang bayad sa wifi, pang loan, pang gano'n, pang kain. Kahit pa paano, may natatanggap ka din. Yun nga, ma'am. Actually, ma'am, ayaw ko magsinungaling dito. Yun nga, yung nagkarelasyon ako nung mas younger than me for 20 years. 20 years gap namin. Hindi tinanggap ng mga anak ko. Hindi tinanggap kasi ayaw nila kasi pinipirahan lang daw ako kasi pinaaral ko nga dati nakatapos ng college. And then, one time, dito, nagsali ako sa programa ni DDJL. Ibig sabihin, second time mo na to sumali. Hindi. I mean, nag-join ako. Nag-post ako ng picture doon kasi di ba pwede mag-post ng picture. There's someone nag-comment sa akin. Nag-comment kasi sinabi ko half Indonesian ako. Nag-comment sa akin ng Indonesian language. So, na-confuse ako. Kinausap ko. Kinumusta ko rin. Yun pala, Pilipina. Nasa sabihin ko na lang talagang totoo, ayaw ko maitago. Nasa Brunei siya, ma'am. Nagtrabaho sa Brunei, Pilipina, taga Mindanao din. Ang nangyari, naging kami po, totoo yun, naging kami. Umuwi siya noong February, ma'am, kasi namatay yung tatay niya. Siguro nanonood siya ngayon. Umuwi siya noong February, namatay yung tatay niya, nakita kami, pinuntahan ko doon sa lugar nila sa Butuan, hanggang pag-uwi niya balik sa Brunei, dumaan dito sa Davao, sa mama sa amin, pinakilala ko sa mga kamag-anak ko, nakilala ko sa mga anak ko, magkasing edad lang kami. Maganda na siya, mabait naman po siya, oo, wala akong masabi. Pero sa time nga, nagkaroon kami ng kunting hindi pagkakaintindihan, normal kasi sa relationship, di ba, long distance. Yes. Sumali po siya dito sa live ni DDJL. Kung maalala ni DDJL noong May 25 po ng gabi. Yung nag-live siya dito. Nagtaka ako bakit sabi walang di ba? Siyempre magka-relasyon kayo, masya ka, naghahanap siya. Hindi ko naintindihan kaya medyo nagkatampuhan kami. Ngayon nagbalikan ulit, naging maayos yung relasyon, kontak ulit. Ngayon ang ginawa, bigla na lang wala na kaming pinag-awayan. Ang nangyari, ginus ako, nag-deactivate ng account niya. So, ibig sabihin, ano ba ibig sabihin nito? Hindi na nagparamdam sa akin. So, ayaw ko namang, ako na lang umasa nga, kakapit ako nga, yung kinakapitan ko, ayaw namang mapakapit. Ano bang ibig sabihin niya? Wala man lang siyang paalam, pasabi, naglaho lang siya na parang bula. Nag-deactivate ng account niya, yung Facebook niya, pati yung messenger niya. Wala na bigla. Talaga kayong punta. May number ako sa kanya, pero pag tumawag, siyempre, hindi mo tinry, natawagan siya. Hindi na lang, ma'am, nanahimik na lang ako kasi na-feel ko kasi, ma'am, na baka nakaigihan na sila yung nakausap niya dito. So wala na lang rin ako kung ano man ang gusto niya, wala man akong problema. Sabihin niya na ayaw na niya sa akin, pero sana naman kung nakakilala tayo ng mabuti, magkahiwalay tayo na nasa mabuting usapan naman sana. Tama. Isipin mo, magkarelasyon kami, sumali siya sa live dito. Alam naman niya nga member ako dito, makikita. May 25 po, hindi makilimutan ni DJ Jillian. May 25 yung taga Brunei.
So wala akong komento doon. Sinabi ko lang, grabe ka naman, ganito. Ano bang mawawala doon? Ano man lang yun. Just for fun daw, sabi niya. Sabi ko, respetuhin mo naman ako kasi nirespeto nga kita. Ngayon di, nagkaayos kami. Ngayon, communicate. Ngayon, biglang nawala, ma'am. Deactivate yung Facebook niya, deactivate yung messenger niya. Walang paalam na, hoy, Judas, ayaw ko na sa'yo. Ganun man lang, okay lang sa akin yun, walang problema. Kaya nga sumali ako, nagpa-line up ko dito, hindi nga naghihiganti ako. Hindi yun, ayaw ko ng ganun. Ang gusto ko lang na may karapatan din akong sumali dito at saka may karapatan din ako maghanap kung saan ako masaya, di ba? Hinayaan ko na lang po, ma'am, hindi ko na lang po ginulo. Hindi ako nagbibig sa kanya na kausapin niya ako ulit, wala na. Pero nung dumaan ho sa inyo, sir, bago bumalik ng Brunei, dumaan ho sa inyo, nakitulog naman sa bahay niyo? Yes po, DJ, nakitulog dito. Hinatid ko nga sa airport. Aragoy. Totoo yan, DJ. Mabait naman siya, wala man akong masasabi. Mabait. Ang pinagtaka ko lang, since na sumali siya sa programa mo nung May 25. Yun lang. Siyempre, nagsisilos ako, di ba? May relasyon ko kami. May nangyari na sa amin, di ba? Itong, nung Monday lang, biglang nag-deactivate sa Facebook niya. Hindi man lang nagpaalam sa akin na ganito ako. Bago lang. Sabi ko kasi one week pa lang, ma'am, nangyari. Hindi na nag-contact sa akin. Samantalang every break time niya, tawag. Break time, tawag. Bago matulog, tawag. Umaga akong nagigising sa kanya. Ginigising, tinatawagan ko para magising siya kaya mag-work siya maaga. Maganda naman yung usapan namin. Bigla lang akong nagtaka ngayon bakit ginanya na ako. Hindi naman. Medyo masakit siya para sa akin kasi maganda naman yung relasyon. Yung mga pamangkin ko dito, ano nga sa kanya, gustong-gusto sa kanya kasi mabait naman siya, mabait siyang tao. Nagtagal ba kayo? Ilang months kayo? Ilang years na kayo? Wala ba? December lang kami nagkakilala. Naging kami, last December. Umuwi siya ng February dito, namatay yung papa niya. Kaya nakita kami. Pinuntahan ko sa Butuan. 9 hours travel from Davao City to Butuan. Pinuntahan ko siya doon. Galing Butuan, bumalik lang, Manila siya. Dito siya dumaan sa Davao, dito sa bahay ko natutulog. Ang pagtataka ko lang, iwan ko lang kung anong masasabi ni DDGL kasi siya man ng expert sa mga ganito. Kung ginos niya ako, ayaw na niya akong communicate, dapat sabihin niya nga, hoy, Judas, i-deactivate ko muna tong account ko kasi sabi niya gasgas na daw. Nag-post siya doon na gasgas na daw yung account na yun. Pero sir, yung huli ninyong usapan, doon tayo magbe-base. Ano po yung huli ninyong usapan? Nag-away po ba kayo? Hindi naman, sir. Wala? Hindi naman, DJ. Hindi naman kami nag-away. Bigla lang nagkaganon, sir. Baka, yun na nga, sabi ko, anong gusto niya, baka nagsawa na siya siguro sa mga ugali. Minsan kasi hindi kami magkaintindihan. Kasi, ang sabi niya kasi mag-for-good na siya. Sabi ko, sa ngayon wala pa akong trabaho kasi yun nga, ang boss ko nga dati naman may ako, pero ngayon yung kapatid ko nga galing Indonesia, nilalakad niya yung papilis namin nga kami ang magkuha maghango ng export ng tuna galing sa Indonesia papuntang Jinsan, galing Indonesia, Jinsan, dadalhin ko dito sa Davao kaya naghanap ako ng mga buyer dito. Nilalakad na namin yun. Ngayon, siguro gusto niya kasi mag-for good na daw. Gusto nga niya magtira doon sa farm namin, sa lupa namin doon sa Davao Oriental. Magtanim-tanim na daw. Okay naman yung usapan namin, pero nagtaka lang talaga ako. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam sa akin, pero okay lang naman kahit masakit para sa akin. Walang problema, matanda naman ako, sanay man ako mag-isa. Hindi, malay mo, tatawag siya ulit. Sa nakita niyang live ngayon na nandito ka. Pasensya na po, Hana. Okay lang. Napasabi ko lang kasi ayaw ko talagang magtago ng damdamin. Kaya nga, sumali ako dito para mabuga ko yung ko. Okay lang. Sir DJ, pasensya na po kayo. Okay lang. Intindihan naman namin. Nabuga na, sir. Oo. Naano lang ako, sir, kasi siguro, nagkaintindihan na sila yung nakausap niya dito. Kahit magpaalam lang, walang problema. Huy, ayaw ko na sa'yo. Break na tayo. Walang problema. Tanggapin ko. Sanay po ako.
Walang problema sa pero ito akin. ngayon, sir, no? Dalawa lang posibleng mangyari. Pag mapanood niyo po ito, posible i-unblock ka niya, i-message ka niya, no? Open naman po messenger ninyo Tama. anytime. Ganon, para Ako, mag-usap kayo, kung ganon. i-message niya ako, makipag-usap pala ako sa kanya. Oo. Sabihin, tanungin ko lang Oo. siya bakit. Mm-mm. Mahirap kasi DJ na ako na lang kumakapit tapos yung kinakapitan ko ayaw na pala. Ang hirap naman nun. Sige. Girl, kung nanonood ka po ngayon, ma'am, ha, i-PM mo si sir para may matuldukan na, mabigyan ng solusyon itong pag-uusap tungkol dito sa na-voice out niya. No? Pero sa iyo naman po, ma'am, stipot ka lang dyan. Ma'am, ha? Oo. Sige po. Isipot na. Connected naman na kayo sa isa't isa. Friend na lang muna siguro. No? Thank you, sige, ma'am. sige, sige. Thank you. Salamat po sa Thank you. Thank you pala dito. Sige. Kasi medyo may gusot, may sakit pa, may kirot. Hindi pa ready si sir na masaktan ulit kasi alam ko masakit para sa kanya, no, itong nangyari. Yun na nga po ang lagi kong sinasabi, no, doon po sa mga sumasali na may mga boyfriend, no, boyfriend, girlfriend o mga asawa, sabihin nagkalabuan lang o di kaya okay naman sila, in good naman po sila. Yun nga lang, sumali dito sa programa natin. Pero anong feeling kaya ng boyfriend ninyo? Although na hindi pa ako kayo nagkita, yung iba hindi pa nagkita, wala pang nangyari. Just, sabihin na natin sa online mo lang nakita, naging kayo, pero boyfriend mo pa rin yun, no? Ano kayang feeling, no? Kung gawin ho sa inyo ang ginagawa ninyo.